Sa lahat po ng mga magiging benepisyaryo natin, magandang umaga at congratulations din po sa inyo. Siyempre sa ating mga konsehal, maraming salamat sa patuloy na suporta sa lahat ng programa natin. Inaabangan natin yung guest speaker din natin mamaya. Ang guest speaker natin mamaya ay talagang may credibility, ika nga, pagdating sa kung ano yung topic po natin mamaya. Importante na kung ano yung matanggap natin ngayon ay hindi manatiling kung ano yun, kung anong amount yun, kung anong halaga niya, pero palaguin po natin. Yan po ang importante. Marami po sa ating mga kababayan ay aminin natin, hindi pa ganun kagaling sa paghawak ng pera. May matanggap na malaking pera, pagkatapos ng 1, 2, 3 buwan, ubus na rin. Balik sa square one. Ika nga, ayaw natin na mangyari yun. Kaya ngayon po, hindi lang tayo basta magbibigay ng tulong, kundi sasamahan po natin ng konting mensahe o konting education para po mapalago sana natin. Kaya yung speaker natin, sabi naman ni Consi Simon kanina, talagang magaling. At nakita ko sa sarili kong mata kung paano niya napalago ang kanyang negosyo. Kaya sana mamaya po makinig tayo ng maigi sa kanyang mensahe po sa atin. Okay lang po ba yun? Ayan po. Siyempre, papasalamat din tayo sa mga staff po natin. Ako, hindi po dahil sa kanila, hindi natin mai-implementa ang programa na ito na tulong sa inyo. Kaya sa mga staff ng Pikadaw, palakpakan naman po natin sila. Napakasipag po talaga nila. Alam niyo, sa laban kontra illegal na droga, marami pong bahagi ang laban kontra illegal na droga. Nandyan po yung operations ng kapulisan, nandyan yung ginagawa ng PIDEA, yung mga pulisiya ng Dangerous Drugs Board at ng ating nasyonal na pamahalaan. Pero dalawa, yung pinaka-basic niyan, dalawa po yung bahagi ng laban kontra illegal na droga. Alam naman natin, lahat naman tayo naapektuhan ng illegal na droga. Alam natin kung ano yung masamang naidudulot nito. Aminin man natin o hindi, talagang nandyan yan pero sa laban natin, gusto natin mabawasan o mawala ang illegal na droga sa ating lungsod. Dalawang bahagi po yan. Yung sinasabing supply side, nandyan po din yung sa demand side. Yung supply side, yan po, hinahabol yung mga drug lord, yung mga drug pusher, drug dealer, yan po yung sa supply side. Para mawala yung supply o mabawasan yung supply ng illegal na droga sa lungsod natin at sa bansa natin. Pero yung kabilang bahagi po niyan, sa aking palagay, mas importante pa po yung nilalabanan natin yung sa demand side, binabawasan natin yung demand. Kasi ang totoo po niyan, kahit anong operation ng kapulisan natin, kahit ano pong gawin natin na hulihin natin ang hulihin yung mga nagbebenta ng illegal na droga, hanggat merong demand, hanggat merong bumibili, talagang magkakaroon po. Mahuli mo man yung drug dealer ngayon, bukas meron na naman bago. Yun po nangyayari, hindi lang naman sa Pasig. Alam naman, di po sikreto yan. Kaya importante po na sa ating lungsod, bawasan natin yung sa demand side. At alam natin na hindi po yan nangyayari basta sabihin mo lang sa isang tao na, uy, tumigil ka. Alam naman natin, talagang nakaka-addict po yan. So, alam po natin yung realidad. Hindi po pwede basta lang na sabihin mo na tumigil ka. Kailangan sasamahan natin ng programa. Sasamahan natin ng tulong. So, meron tayong rehabilitation, meron tayo sa rehab mismo. Pag medyo malala na po, hindi natin ginajudge yung tao, hindi natin siya hinuhusgahan, kundi gusto natin tulungan. Kasi pwede yan mangyari sa kahit sino sa atin. Gusto natin tulungan kung sinong naapektuhan ng problema na ito. Meron din tayong community-based drug rehab program. Yan po, nilututukan natin, binabantayan natin. Pero isang bahagi rin po niyan, pagbabawas ng demand side natin, ay yung mga livelihood program katulad po ng ginagawa natin. Kumbaga, hindi lang natin basta hulihin ang sino dapat hulihin. Hindi natin basta sabihin lang na, tumigil ka. Hindi. Gusto po natin, tutulungan natin. Hindi lang kung sino yung PWODs natin o persons who use drugs natin, hindi lang kung sino yung gumagamit mismo, kundi tulungan natin yung buong pamilya. Naniniwala po tayo na kapag merong source of livelihood ang isang tao, isang pamilya, ay mas maliit na yung tsansa na babalik siya sa dating nakasanayan, dating ginagawa. Kaya sana ito po
ay yung programa natin, bukod sa, alam ko naman na appreciate natin yung programa na ito, pero muli po, sana kung ano yung matanggap natin na pondo, ay magamit po natin sa tama. Kaya rin po medyo mahigpit tayo. Pasalamatan ko rin yung mga kasama natin, yung mga nag-OJT po natin mula sa RTU. Andyan po sila, napakasipag din po ng mga yan. Pakitulong po. Hindi natin magagawa ng maayos na maayos yung programa nito kung hindi po dahil sa kanila. Mga estudyante pa lang po sila, pero grabe po, talagang tumutulong po sila. Pero yan po yung sinasabi ko, kaya po talagang nag-iikot din sila, sinecheck po nila, talagang may negosyo ba? O baka sinasabi lang na may... Kaya po tayo medyo naghihigpit para makasiguro tayo na sa tama talaga nagagamit yung pera. Kasi pag sa tama nagagamit yung pera, mas magiging sustainable yung proyekto natin, mas marami pa tayong matutulungan. At again, ayaw po natin, ito hindi po tulong na papogi lang o para lang may mabigay po kami. Gusto po natin na magkaroon na pagbabago sa ating lipunan. Yan talaga ang hangad natin. Hindi po ito para lang magbigay ng pera. Ito po, gusto natin ng pagbabago sa ating lipunan. Gusto po natin makatulong sa mga pamilya Pasigueño. At sana, pag nagkita po tayo ulit sa susunod, kung saan man tayo mag-aabot, ay sana makarinig o makita po namin yung mga kwento na yung maliit na natanggap namin noong February 2024, pagkalipas ng ilang buwan, pagkalipas ng ilang taon, ay napalago na namin, napalaki na namin yung negosyo. Di ba? Exciting po yun. Kaya sa inyong pong lahat, muli po, congratulations dahil nandito po kayo at palaguin po natin yung matatanggap natin sa araw ito. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Ayan, sa ating pong first beneficiary, tinatawagan ko po si Miss Josephine Ortiz. Ayan, meron po siyang Sally Store Business and Dishwashing Liquid. Ayan. Second po, si Miss Teresita Maceda. Meron po siyang banana Q, peanut butter, nilagang saging, nilagang mais, kamote, kahoy, at nilaga business po. Ayan. Wala po. Next na. Miss Marilu Sanchez, Sari Store Business. Next. Bisang sa mga magpatugtog. Ayan. Next po. Sir Linwell Ingal, meron po siyang tahi ng kortina. Minsan po ay nagtitinda ng ihaw-ihaw. Ayan. Next po. Miss Regina Salcedo, meron po siyang dishwashing liquid at bigasan. Ayan. 100 katao itong mga katanggap ngayon ng cash assistant mula sa city government natin sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Ang business niya po is online ito yung mga katanggap ng 11,200 pesos cash assistance na para palaguin din nila yung kanilang mga hanap buhay. Duterte, ang kanyang pong business is ukay-ukay, balot, penoy at sabon at paterko. Ayan, income 1,000 a day. Wow. Next po, si Miss Ofelia Intalan. Ayan, ang kanyang pong business is cosmetics. Ang income na po niya is 500 a day. Next po, Anunciacion de Leon. Ang business niya po is Sari Store na kumikita siya ng 900 a day. Usapin natin ang ilan sa mga nandito, no? Kagaya ni ate. Ate, kamusta po at nakatanggap kayo ng financial assistance mula sa city government natin? Ano po ang masasabi nyo? Papasalamat po kasi kahit papano, pandagdag tulong din po. Katulad ko, ako lang po nagtatrabaho sa pamilya. Ano po ba yung hanap buhay nyo? Nagmamanicure po, tsaka nagtitindang almusal. Paano yung plano mo ngayon para mapalago itong binigay na assistance sa'yo? Nagdadagdag po ako ng ice candy, tsaka ng kung ano po yung magagawa sa pera.
Magluluhaw. Ayan, naiyak tuloy si ate, no? Ano masasabi mo kay Mayor Vico Soto? Maraming pong salamat kay Mayor sa magandang programa niya at kay Ma'am Aida at sa mga konsehal na tumutulong. Okay po, maraming salamat po ate. Ikaw, eto kay Mami. Mami, kamusta po? Kamusta po yun na natanggap nyo? Ano po ba ang plano nyo? Ano ko po, ituloy ko po yung negosyo kong sa Avon at saka sa PC po, personal collection. Ngayon, taga saan po ba kayo? Pinagbuhatan po. Taga Pinagbuhatan. Ngayon. Sa mensahe natin, sa mga tumulong. Nagpapasalamat po ako na malaking tulong sa amin to pang kabuhayan para pagpapatuloy namin ang buhay namin. Kasi sobrang hirap ngayon kailangan kumilos. Nasa Panginoon ng lahat. Mensahe natin, ate. Baka may mensahe ka. Nagpapasalamat po sa malaking tulong po sa amin po. Pandagdag kabuhayan din. Ano po ba yung hanap buhay nyo? Cosmetic po, mga pabango, sari-sari. Pwede po ba makita yan hawak nyo? Ayan po. Magkano po ba yan? Yeah, 11,200. Ayun, maganda-ganda, no? Malaking tulong na talaga. Ito pala ibang-ibang barangay din na nanggaling, no? Meron din na taga-barangay Pinagbuhatan. So, ito si ate. Ate, kamusta po ang, ano po masasabi nyo ngayon? Nakatanggap kayo ng financial assistance? Thank you po kay Mayor. Napakalaking tulong po dito sa pamilya namin. Mga taga saan po ba kayo? Rosario po. Taga Rosario. Magkano po yun na natanggap nyo? Po? Magkano po natanggap yung assistance? 11,250 po. Ano po yung naplano yung gawin ngayon dyan? Pandagdag po sa negosyo. Thank you. Para po mas madagdagan pa po yung kita namin araw-araw. Ano po ba yung negosyo nyo? Fried chicken po, tsaka po chicharon baboy. Paano po kayong nakatanggap ng 11,250? Paano po yung na-processing? Ano po kasi to, bali, nabigyan, sa po ako sa napiling mabigyan ng pikadaw na magkaroon ng financial assistance para po sa mister ko po na nagamot. Nagamot po ng nagamot na sa pikadaw po. Thank you po talaga. Okay, blessing talaga sa ating yan. Okay po, maraming salamat po sa inyo. No? Itong mga nabigyan ng financial assistance na ito ay ilan sa mga kaanak nila ay nalulong na sa pinagbabawal na gamot. Ano? Gaya mo nakausap natin kanina, napagaling na nga at maayos na yun ang kanyang anak. Yan, natulungan siya ngayon ng opisina ng PIDAW. At ngayon, nagkaroon pa sila ng 11,250 pesos para makatulong sa kanilang negosyo. Hanggang sa ngayon, ay nag-aabot pa rin si Mayor Vico Soto ng tax assistance. Katawa talagang si Mayor Vico Soto pa ang nag-aabot. Ayan, no? Ito 100 na tao nga ang makakatanggap ngayon araw na ito. Yan, Judith Gonzaga. Kamusta po ang nabigay sa inyong financial assistance? Malaking bagay po ito para sa katulad po namin. No? Malaking bagay po. Malaking bagay po talaga nito. Ano po Malaki pong maitutulong po nito. Lalo pa pong madadagdagan yung naiisip na negosyo namin. Dati, kukulam lang po. Ngayon, madadagdagan na po siguro ng mga lumpia. Oo, ganun po. Bakit po ba kayo nakatanggap ng financial assistance? Paano po yun na-processing? Paano ginawa nyo? Bakit? Napili po kami ng Pigadaw. Oo. Sila po ang kaya laking pasasalamat po din namin sa mga programa ni Mayor. Katulad yan, Pigadaw. Kumbaga sila po yung namili ng mga taong tutulungan nila. Isa po kami sa mapalad na napili. Kaya nagpapasalamat po talaga kami. Meron po ba kayong mga kaanak na nalulong din sa droga? Ano po ba? Opo, katulad po namin mag-asawa, nalulong po kami doon. Oo. Pero sa tulong po nga ng Pigadaw, sila po yung talagang nag-ano sa amin na magbago, yung sa amin, mag-engganyo na talagang hinubog po nila kami. Mm-hmm. Sa isang buwan po,
may programa sila na kumaatin kami, yung mga sa mga pag-aaral sa mga Biblia, itinuturo po nila sa amin. Ayun.